Isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon na inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Sa kabanata 49 na pinamagatang Tinig ng Pinag-uusig. Masakit malaman na ikaw ay isang alipin na walang kalayaan sa mga kagustuhan, lalo pat walang boses na makapag-iintindi sa iyo ng buhay. Mga kasalanan ng iba ay ikaw ang pilit na pinaamin at masaklap ang kanilang mga naging karanasan. Gaano kaya tiniis ng mga pinag-uusig sa kabanatang ito ang naging kapalaran nila? Hanggang saan sila lumaban? At hanggang saan nila ipinaigting ang kanilang mga damdamin upang makamit ang tunay na kalayaan at upang makamit ang tunay na pinaglalaban. Atin silang kilalanin at tunghayan ang punot dulo ng kanilang kasawiang palad. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, pinag-uusig. Pinag-uusig ay ang tawag sa mga taong pinaghahanap ng mga sangay ng pamahalaan sapagkat sila ay hindi itinuturing na tao, kundi isang kriminal at walang maidudulot na maganda sa bayan o sa lipunan. Pinaghihigpitan sa mga bagay, partikular sa mga karapatang pantao. Hindi sila nakapamumuhay ng malaya, sapagkat iniisip ng ilan ay sila ang salots ng bansa. Pinagbabawalan din at pinahihirapan sapagkat hindi pantay ang pagtingin sa kanila bilang isang disenteng tao. Pinagkakaitan, pinagmamalupitan ng mga tao dahil ang tingin sa kanila ay hindi karapat-dapat mamuhay, kundi ang tingin sa kanila ay makasalanan. Sa palagay ng mga tao, sila ay hindi dapat mabuhay ng marangal. Sila ay pinagkaitan ng pananalapi, ng karapatan, at ng mabuhay ng marangya. Ikalawang salita, sugo. Ang sugo ay isang pagpapahiwatig ng isang mensahero na nagpapadala ng mga bagay at mga aksyon na siya ang naghahatid at sa kanya ito inuutos. Ito rin ay isang tulay upang magkaroon ng ugnayan ang magkabilang kampo. Siya rin ang kumakatawan o ang kinatawan upang magparating ng mga bagay o magbigay ng impormasyon na may kaukulang kinalaman sa bawat mga plano, balak, at mga mahalagang usapin na naaayon sa napag-usapan. Ikatlong salita, dapit hapon. Ang dapit hapon ay ang pagpapahiwatig na lipas na ang isang bukang liwayway at bahagya na itong magdidilim. Paglalarawan ito ng isang malungkot na panahon ng isang buong araw. Ang sikat ng araw ay lulubog na at handa ng sakupin ng dilim ang kalangtan. Kung sa pananaw naman ng isang buhay na tao, ito ay nasa pwesto na ng matanda na at lahat ng bagay ay kanya nang napagdaanan. Ikaapat na salita, sawing palad. Ang sawing palad ay nagpapahiwatig na bigo sa isang bagay na ninanais mong makamtan sa buhay. O dili kaya naman ay ikaw ay hindi pinalad sa isang plano o binabalak na mangyari. Isang trahedya na nagtulak upang ikaw ay hindi na muling lumaban at nagpapakita ng walang kaswerte-swerte o ikaw ay minala sa isang bagay na gusto mong makuha, masalimuot na buhay at maraming karanasan. Ang mga tauhan, Crisostomo Ibarra, Elias. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa baybayin ng Lawa, sa Bangka, isang hapon.
Dumako tayo sa buod ng kabanata. Magdadapit hapon na ng araw na iyon nang dumating si Crisostomo Ibarra sa baybayin ng Lawa kung saan ito ang hintayan nila ng kaibigang si Elias. Maya-maya pa ay nagkita na sila ng piloto. Humingi ng paumanhin si Elias kay Ibarra sa pagpapapunta niya rito upang makipag-usap sapagkat ito ay may mga dapat pang gawin na mga ibang bagay at nagambala pa niya ang binata. Ang naging tugon naman ni Ibarra sa kaibigan ay wala siyang dapat ipag-alala sapagkat nabanggit niya sa Alperes na siya ay pupunta sa ibang bayan sapagkat ito ay nais na sumabay sa kanya. Nagpasalamat si Elias dahil dito. Nagsimula nang magtanong si Ibarra kung ano ang pakay nito na kinailangan pa na lumayo sila at sumakay ng bangka. Sinimulan ni Elias na magsalita na siya ay sugo ng tagadala ng maraming hangarin ng mga nilalang na sawimpalad. Nagtaka si Ibarra sa narinig at nagpatuloy si Elias na ikwento ang mga bagay na tungkol sa napag-usapan nila ni Kapitan Pablo. Namutawi ang katahimikan matapos magsalita ni Elias. Isang pagbabago ang gustong iparating ni Elias sa kaibigang si Ibarra na tumatalakay sa mga hinaing ng mga pinag-uusig na bigyan sila ng respeto sa dignidad bilang isang tao, ang mga seguridad na patas na matanggap ng bawat isa at mga pribilehiyo mula sa mga kinauukulan o pamahalaan na makuha ng pantay at nasa maayos na kalagayan. Naguguluhan si Ibarra sa mga winika ng kaibigan sapagkat hindi niya maarok ang mga paliwanag na ito. Gustuhin man ng binata na tumulong at handa naman siyang magbigay ng suporta para sa mga kababayan, ngunit may pag-aalinlangan siyang nararamdaman sapagkat imbis na makapag-ambag ng awa ay makasagabal pa ito sa mga hakbangin at plano ng grupo. Isang malaking pagbabago ang ninanais ang gustong ipahiwatig ni Elias na salungat sa pamahalaan. Ang iniisip lamang ni Ibarra ay mukhang hindi ito madaling pagpasyahan sapagkat maraming bagay ang masasagasaan nito at baka lalo pang magdulot ito ng isang malaking gulo kapag nagkataon. Bilang isang kilala sa bayan ng San Diego, alam ni Ibarra ang kanyang limitasyon at kakayahan. Hindi siya maaari na lamang magpasya biglaan, lalo pat mainit ang ulo sa kanya ng dating pura. Handa siyang tumulong, ngunit ang kagustuhan nila ay labis na labis. Ang mga hinaing ni Elias ay lubhang naramdaman ni Ibarra sa mga sidhing damdamin na naipamalas nito. Subalit, bandang huli, ay hindi niya nahikayat na sumang-ayon ito sa nasabing grupo. Karunungan ng kabanata. Sabik sa karapatan. Pinag-uusig sila ng batas na hindi man lamang naririnig ang kanilang panig. Mga hatol sa kanila ay walang basehan at ang pinagmumukha sa kanila ay isang salot ng bayan. Salot sa lipunan na walang magandang hatid kundi puro masilimuot na batid. Sa karapatan sila ay pinagkaitan. Walang maliw na inalis ang bawat kanilang mga sinisigaw. Manhid na ang kanilang puso sa tuwing sila ay bubulyawan ng mga masasakit na salita, masasakit na turing na tila ba wala silang karapatan na mabuhay
at mamuhay ng marangya. Ang karangyaan sa kanila ay tinalikuran na, mga hinaing na hindi man lamang inintindi, bagkus pilit na idiniin upang maibaon sila sa lupa. May karapatan na hindi man lamang nasilayan, mga sabik sa batas na sa kanila ay lumaspastangan. Mga pinuno sa kanila ay humarang at wala silang puwang upang mabuhay ng marangal. Nagiigting ang kanilang mga kalooban na tila hindi sila anak ng bayan at sinusuka sila ng pamahalaan. Gayong pantay-pantay lang naman tayong galing sa sinapupunan ng bawat ina na sa may kapal ay isang malaking biyaya. Pahiwatig ng kabanata. Mahirap kang ipinanganak, buhay mo ay nakasadlak. Mahirap na nga ang buhay, mas lalo pang pinahihirapan. Mahirap na kalagayan, wala ka man lang kamalay-malay. Mahirap na makaahon, sa kumunoy ng kahapon. Lalo pat kung ikaw ay walang magawang aksyon. Ikaw ba ay itinadhana na maging sawing palad? Ikaw ba ay itinalaga upang maging kapos-palad? Ikaw ba ay isang ibon na palipad-lipad at wala sa pugad? Ikaw nga ang nilalang na pinagkaitan ng karangyaan, salat sa lahat ng bagay at walang yaman na pinanghahawakan. Ang mundo ay salungat sa iyong kinalakihan. Mabangis na lipunan ang iyong sasalaminan. Walang sinuman ang kaya mong protektahan. Bagamat lahat ng iyan ay wala kang kakapitan. Laging tandaan, ang marunong manindigan tungo sa kabutihan ay kayang balewalain ang hirap na dinaramdam. Tatayo iyan at lalaban, hindi kailanman susuko sapagkat iyan ay may katwiran, tinataglay at lakas ng kalooban. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Alam mga bata, hanggang sa muling kabanata, para sa kabanata 50 na pinamagatang ang angkan ni Elias. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!